Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back no sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber ang tipong sasagutin. Ito'y galing po kay Rosila Incabo. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, siya daw po ay nagpapakasta sa kanyang inahing baboy ng 3 beses. Sa ikatlong beses po, lumalabas po yung mga similya ng barako kasama po yung ihi. So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapakasta po natin mga barako o ipapakasta po natin mga alagang inahing baboy doon po sa barako po mga kaibigan. Yung bago po tayo mapapakasta sa mga inahing baboy, dapat po na atin pong i-consider na yung standing heat po yung mga inahing baboy. Mayroon kasi mga panahon na sila po naglalandi sa loob po ng 5 days of estrus period. Sa mga panahon na yan, sila po naglalandi. Pero mayroon pong isang araw dyan na sila po landing-landi. Kadalasan po mga kaibigan, yung landi-landi po sila o yung standing heat po sila ay nasa ikatlong araw po yan mga kaibigan. Kaya kapag inyo na pong na-detect yung kanilang pong landing-landi sila o yung standing heat sila, pwede na pong pabulugan. Kapag kayo po nagpapabulog ng barako, pwede po ng 1 beses. Kapag kayo po nagpa-EI, pwede din po ng 1 beses lang. And then, pwede din po kayo mag-follow up ng 1 beses kapag barako, pwede din po kayo mag-follow up ng 1 beses kapag EI. Kasi po, yung uterus po natin mga inahing baboy, mayroon po yung capacity kung ilang cc lang po ang pwede niyang ma-occupy na similya. So, sa akin pong nalalaman mga kaibigan, ang capacity lang po ng uterus natin malagang inahing baboy na mag-occupy o mag-hold ng similya ng barako ay nasa 80 to 100 cc lang po yan mga kaibigan. So, yung isang bote ng EI, kasya na po yan. And then, kapag siya po ating na-EI o napabarakuhan ng 1 beses, punong-puno na po yung loob ng kanyang uterus ng similya sa 1 beses pa lang. And then, kapag tayo po ay mag-follow up ng 1 beses ulit, and then, mas lalo po siyang mapupuno mga kaibigan. Sa atin pong subscriber, siya po ay 3 beses pong nagpabulog. So, ibig sabihin, yung unang bulog at saka nag-follow up siya ng 2 bulog. Kaya po, yung mga similya po doon sa loob ay hindi na po makapasok sa cervix kasi punong-puno na po yung loob ng kanyang uterus. So, ang nangyari po yan mga kaibigan, yung mga similya pong hindi na po makapasok sa loob ng uterus, yan po ay inilalabas natin mga inahing baboy. Kapag sila po ay umiihi, sumasama po yan kasi umiiri po natin mga inahing baboy kapag sila po ay umiihi po mga kaibigan. Huwag nyo pong sobrang dami yung papapakasta. Huwag nyo pong sobrang dami yung bote ng EI na ini-inject nyo sa inyong mga inahing baboy. Kasi po, mayroon pong capacity yung uterus ng ating inahing baboy na 80 to 100 cc lang po mga kaibigan. So, isang bote, kasya na po yan. Isang bulog, kasya na po yan. So, pwede po tayong mag-follow up ng 1 beses, pero huwag po kayo mag-follow up ng 2 beses. Kasi po, kapag 2 beses po kayo mag-follow up, ang tendency po dyan ay yung mga similya po ay hindi na po makapasok sa loob at sila po lumalabas dahil po puno na po sa loob po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.